Good morning, good afternoon, and good evening po sa bawat isa. Nasa week 9 na po tayo. Wow, ang bilis po, no? Congratulations po sa inyo. At dahil dito, natapos niyo po yung buong lessons natin sa life class. So, tapakin niyo naman po yung inyong katabi at sabihin niyo pong congratulations. Or sarili nyo rin, no? Tapakin nyo rin, sabihin nyo, congratulations. Ayan. No? So, sa week 9, we will talk about a new beginning. Ayan, no? Pag sinabi natin a new beginning, it's a fresh start, no? Pagsisimula ulit, no? Excuse me. And we are excited pag sinabi natin bago, no po? So, in this week, week 9, we will talk about baptism, no? So, what is baptism? Baptism is it talks about immersion. And what is immersion? Yung immersion po is being completely submerged, no? Pag sinabi natin submerged, from the word submarine, no? Yung submarine, 'di ba? Nakalubog yung barko sa tubig, no? Usually ang barko nasa taas, no? Yung submarine, submarine nasa ilalim ng tubig. So nakalubog po siya. Or ang isang tao or isang bagay, no, ay under sa waterfalls, no? Ibig sabihin talagang mabubuhusan siya ng tubig. So walang parte, no, na hindi nababasa ng tubig. So either of the two, no, yung immersion ay naging complete. Okay po. So we have also the example from the Bible, no? Si Jesus, no? He was baptized by John the Baptist. Sa Bible, kung titingnan natin, si John the Baptist, nagbabaptize siya ng mga tao for repentance, no? Pero si Jesus, hindi po siya nagpabaptize because meron siyang kasalanan, no? Si Jesus po nagpabaptize to fulfill the righteousness in Matthew 3 verse 15. Kasi po ang baptism, it is a transition of between two conditions, no? Ibig sabihin, transition siya ng, for example, ng before and after. Si Jesus po, nung siya po ay binaptized, no, it marked the transition between his life nung siya ay carpenter by profession. And then, after nang siya ay nabaptized, no, siya ay nagsimula na mag-ministry, no? Nag-ministry siya, nag-proclaim siya ng good news, nag-proclaim siya about God's kingdom, no? Nag-proclaim siya about God's goodness, about heaven, and then healing the sick, no? Deliverance doon sa mga napopossess ng mga demons, no? So, nung siya ay nag-baptize, nagkaroon ng transition about his life before and after. From carpenter, naging preacher or nag-ministry siya, no? Yun po yung life. Yun po yung baptism. Like, for example, sa akin na po, before po ako na-baptized, po ako ay isang umiinom. Umiinom, no, naninigarilyo, nagsusugal, no po, mga jokes ko ay green jokes, no, nakikipagchismisan, ay nagsisinungaling. So, nung moment ako ay nabaptized, lahat ng yon iniwan ko, tinalikuran ko, inalis ko, hindi ko na po ginagawa. So, iniwan ko yung before kong life, no, at yung after ng baptism ko is a new person. Okay po? Sino yung dapat mabaptize, no? Jesus taught that all of his disciples should be baptized in Matthew 28 verse 19. Sabi niya, whoever wants to be my disciples, sabi niya, should be baptized, sabi niya. So, si Jesus himself, he is the Son of God and a God himself, no, hindi niya in-skip itong process na to. Hindi niya nilaktawan ang ganitong procedure.
but he himself was baptized. Minit niya rin yung requirement ng baptism. So, ibig sabihin, ang baptism ay very important for us as Christians. Okay po? Napaka-importante po ng baptism. Si Jesus, hindi niya ni-skip ito. Therefore, sinasabi niya sa atin, we must not also skip this important part of our Christian. Okay? So, ano bang importance ng baptism? No? Anong significance ng baptism? Bakit siya importante? No? Ang ating biblical reference for this is Romans chapter 6 verses 3 to 6. No? Basahin nyo na lang po ito. Okay po? Pero explain ko po. No? Baptism is a public act. No? Ina-announce mo sa publiko na you are with Christ. You are with Jesus, no? Nakikiisa tayo kay Jesus doon sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkalibing, at sa kanyang resurrection. That is the meaning of baptism, no? Ulitin ko lang, nakikiisa ka. It is a public act. Ina-announce mo publicly, no? Hindi mo sinisikreto na nakikiisa ka sa kamatayan ni Jesus Christ, sa pagkalibing niya, at sa kanyang resurrection. Ano bang ibig sabihin ng kamatayan, no, sa baptism? Ibig sabihin po, ito yung nilubog ka sa tubig, no? Symbolizes ito ng yung pagkalubog mo sa tubig, symbolizes po ito na ikaw ay it is your death, no? Kamatayan mo 'yon, no? Namatay ka na sa dati mong life, sa dati mong self, which is part of our nature. Ano yon? Yung pagka-rebellious, yung pagiging matigas ang ulo, no po, ayaw sumunod, no po, ito yung mga rebellious spirit. Okay po? At hindi ito mababago unless you decided and accepted Jesus, no? And you follow Him. And through baptism, pinapakita mo na tapos na yung life na yan. Tapos na yung old self na yan. Hindi na ako ang nasusunod, kundi si Lord na ang nasusunod. Amen po ba? So si Jesus, no, kinary niya yung rebellion and worries natin doon sa cross. That we are now willing to live a life that pleases and honors Him. No po? Nung tinanggap natin si Jesus, nagpabaptism tayo, ang ating life ngayon ay pagmamay-ari ng ating Diyos Ama. Hindi na tayo ang nasusunod, kundi ang Diyos natin ang nasusunod. We live our lives, no, that gives honor to the Lord. It gives pleasing, or it gives a life that pleases the Lord. Ibig sabihin, hindi natin napapalungkot ang Diyos, kundi sinisikap natin na matuwa ang Diyos sa pamamagitan ng ating pamumuhay or lifestyle dito sa mundong ito. Okay po? So that is number 1, no, na significance of baptism. Number 2 is burial, no? Burial, pagkalibing. Ibig sabihin nito, ililibing yung ating sarili, no, old self, sarili natin, yung old self natin, yung rebellious nature natin, ililibing ito, no? Sapagkat hindi pwedeng mamuhay tayo sa nakaraan. Hindi tayo pwedeng mag-start ng muli, makapag-start ng beginning kapag tayo ay nagpapatuloy pa rin sa dati nating pamumuhay. Okay po? Kapag tayo ay nanatili doon sa kahapon natin, sa past natin, sa hurts natin, no? Ang ating ang past natin remains symbolically buried in the water. So yung ating old self, no, ay binaona natin, no? Nilibig na natin sa pamamagitan nung tayo ay nilubog sa tubig. All our habits and everything that was part of our nature, nalubog na, nilibing na. Amen? So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan balikan yon. Amen? So, death, kamatayan of yourself, burial, pagkalibing ng iyong old rebellious self. Pangatlo is resurrection, ang pagkabuhay muli
Amen? So, ibig sabihin, when we come up, no, di ba nilubog tayo? Tapos, inihaon tayo ng ating sa leader or ng ating pastor. So, pag tayo ay iniahon, no, sa tubig, tayo ay a new creation na, no? Who have been born into a new life, no? New life na tayo. Amen po, a life free from slavery of sin. Hindi na tayo sunod-sunuran sa katawan natin, sa flesh natin. Hindi na tayo sumusunod sa mga maling ginagawa, no? Pang-demonic kasi yon, no? We are now a new person and now we are godly person. Ang sinusunod natin ay ang Diyos. So gumagawa na tayo ng mabuti. This new life no longer belongs to us. It belongs to God. Amen po? So, hindi na tayo ang masusunod, kundi ang masusunod ay ang Diyos. Amen po? So, napakahalaga po ng faith pagdating po sa baptism. Amen po? So, pag tayo po ay nagpabaptized, we must believe with all our hearts that by taking this step of faith, they are dying to their old way of living. No? Ibig sabihin, kapag tayo ay nagpabaptized, we do believe that our old nature, our old life or lifestyle, no, ay pinatay na natin, binaon na natin, and being born, and we are now being born into a new life. Amen po? Kasi kapag ahon natin, we are resurrected. Pag ahon natin sa tubig, we are resurrected, no? We are born into a new life, no? Bagong ikaw na, bagong nilalang na ang nasa atin. Amen po ba? Kasi kailangan pong paniwalaan natin yon. Kasi kapag hindi po tayo maniniwala sa ganong proseso, wala lang, nailubog ka lang sa tubig, nabasa ka sa tubig, at walang nangyari. Amen? So, during baptism, we must believe, no po, that we died from our old self, and when we resurrected, we are born into a new person, a new creation, a new you. So mahalaga po ang pagkakaroon ng pananampalataya, ng faith sa ganitong mindset. Amen po ba? Again, baptism, it is very important for us as disciples of Jesus, as Christians, as born-again Christians, because Jesus Himself was baptized. Pinakita niya na ganon kahalaga ang baptism, no? And the significance of baptism, first is death, kamatayan, no? Again, kamatayan ng ating old self, no? Namatay na yung dati nating ugali, dati nating maling ugali, maling lifestyle, maling kaisipan. Pangalawa, burial, nilibing na mga yon, lahat ng mga yon, no? Yung mga past natin, past hurt natin, no? Yung mga old habits natin, no? Nilibing na yon. So, dahil nilibing na, no po, wala na yon. Hindi na natin pwedeng balikan. And then, aahon tayo sa tubig, dahil nilubog tayo, di ba? Aahon tayo, resurrection na tayo. We are now resurrected as a new creation, as a new person, no, as a new you. Amen? Born into a new life, free from slavery of sin. Amen po? So our life now, during resurrection, belongs to God. Therefore, we must live a life worthy of God's calling. Amen po? So that's it for this week. Congratulations po ulit. Ayan, natapos nyo na po ang lessons, no? From lesson 1 up to 9, nariyan kayo. Amen? So God bless you, and more to go, more development, no? Increasing knowledge, no? Through our training. Amen po? God bless you. Bye!